This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Piliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa. Sibya sa probinsya. Aron mahibaw ka sa mga programa o kayuhan nga imong maangkon. Sibya sa probinsya. Inyong makauban si Aldrin J. Sibya sa probinsya. Matag adlawng Miyerkules sa alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa uto sa Radyo Natin FM. Hello, good morning, malipayon nga adlaw kanatong tanan mga friends, mga inugman nato mga kaigsunan dinhi sa tibok nga probinsya sa Biliran. We are broadcasting live dinhi sa 103.9 FM ug sa mga dapit. Kumusta kamo ang mga dapit nga nasakupan sa atong Island Paradise of Biliran? Kumusta ang mga 8 ka mga lungsod nga nasakupan sa atong Island Paradise of Biliran? Today, we have a very special guest. But before I introduce to you ang atong guest, may babasahan lang usa nga mga importante nga mga announcement. The police si Police Colonel Erwin Antonio, the Provincial Director of the Biliran Police Provincial Office, conducted a significant visitation to candidates and incumbent officials for the forthcoming 2025 national and local elections. The purpose of this visit was to thoroughly evaluate their concerns and address their security needs, underscoring the commitment of the Biliran Provincial Police to ensure a safe, secure, and peaceful elections. Trabaho manggudi nila. They are working with the COMELEC. Okay. Sunod, discussion focused on intensifying and sustaining community affairs, development activities to promote peace and security, including integrity, coordination, stakeholder engagement, the establishment of election help desk, candidates, forums, interfaith rallies, unity walks, and peace covenant, signing in identified election areas of concern within the Biliran province. This is a joint effort highlights the shared commitment of the PNP and COMELEC to ensure and secure a credible and inclusive electoral process to all. Hapit ng elections sa pagtigaman kamo. Okay, we have with us this morning, mga kaigalaan, si Police Colonel Erwin Ibanez Portillo, ang Provincial Director ng Biliran PPA. Hello sir, good morning. Maupay nga sir, maayong buntag sa tanan nga mamarati diri sa atong istasyon sa Biliran 103.9. So, good morning. Maupay nga aga. Kumusta ka? Maupay man nga. Maupay sir. Pero ka nakabulan din eh.
Duha pa lang kabulan na ang imo gipulihan si Colonel Herbacio. yeah, si Felix Herbacio. Yes, sir. Kumusta man si Colonel Erwin Ibanez Portillo, from where? Taga-Tacloban lang ako. Sa Malamarap. Alagad taga-Tacloban lang ako. Taga-Tacloban City ako. Taga-Tacloban City ako. Ito, waray-waray. Aram gyud mag-Binisaya. We are here to talk about the upcoming elections, 2025 elections. So what are your preparations this coming 2025 elections? For the information of everyone, the lead agency of this is the COMELEC. So, we were deputized by the COMELEC for this national election. So, most of our role here is the security and maintaining of peace and order. That's why, usa na diha ang atong implementation of checkpoints. As you can observe, all towns here in Biliran, especially Nabal, dahil medyo ito ang medyo daghan ang tao dire. So the center of commerce is the Nabal municipality of Nabal. What about the other municipalities? We have 8 municipalities. Yes, every municipality has a checkpoint. So 24/7 we will be conducting. However, dili tanan na simultaneously mag-checkpoint. Kasi we cannot provide 24/7. Gunban pa naman Gunban? Yes, sir. May nahuli na ba? Wala pa, sir. That's the main purpose of the checkpoint. Yung natin, gunban. So, I will take this opportunity sa sa atong mga mulupyo diri sa Biliran, sa tibuok ng probinsya your cooperations. Kasi we are implementing the checkpoints. And during checkpoints, dili na nato maiwasan na naay matikitan. Because checkpoints is not only for the gun ban. Of course, it will, lahat na batas pwede nating implement dyan, which is yung sa traffic law. Pero plain view lang. Plain view, ha? Yes, okay. Of course. Sa tanan nato mga motorista, our limit there is for the plain view only. Dili mi pwede Pero pag talaga may kay na inala. Yes, sir. Yes, sir. Of course, if there were reports, so we have no probable cause to na sa inyo. I-implement further, not only for plain view. However, yun lang ang natin. We will be conducting this checkpoint with courtesy. And if you have any complaint, you can directly, our hotline, call us. But sa lahat ng tanan na atong motorista, please cooperate. This is not for us, but this is for everybody. Lahat, tanan-tani magbenepisyo sa ibuhat namo sa pulis o conduct sa COMELEC. This is our mandate, is to conduct checkpoint. 24/7 ba ito? Yes, sir. But not simultaneously. So in every municipality, within that day, we will be conducting checkpoint. So niro-rotate lang namin. Kasi hindi naman pwede kami maka-checkpoint 24/7 dyan. Dahil ang tao talaga kailangan ng pahinga. Yeah. You're working with COMELEC and nakukuha ka mo mga supervision gikan sa COMELEC, di ba? Yes, sir. They're election officers. Tagsa-tagsa nga mga election officers, may naman kita. Sir. It is always coordinated, and even it was reported to the COMELEC na ito ang established checkpoint namin. Dito ang this is the particular place. By the way, pila ang kapulisan nimo karon? We have here 519. Yung entire province of Biliran? The entire province of Biliran. So, kita ang pinakagamay na pulis, considering that we have only 8 municipalities. But, ang maipaghambog naman nato, we are the... I'm supposed to ask you, kumusta man ang moral sa pulis? Taas man, Wala ba sir. bulangiro? Taas man, sir. Dili na ito may iwasan na katong may mga padlungong gamay. But we have to discipline them. Ang ihambog lang nato diri sa mga Biliranon is that we are the
most peaceful. Generally peaceful talaga ito. Yes. Kita dire sa Biliran ang most peaceful province in the whole region. Yeah. As to how many ang one policeman as to ang pila ba to ang one policeman is to 400 the ratio. Ang police to population ratio nato dili lang na ako ang exact figure, but maybe we will be having a 1:400 na police to population ratio nato. Kumusta man ang working condition ninyo sa COMELEC? Very good sir. As a matter of fact, last January, the second week, nagka may adami o katong joint Peace Security Council. Can you tell us all about it? That is the coordination made by COMELEC. All the agencies that was deputized by the COMELEC nag-conference mag-meeting to tackle all the elections preparation nato for this coming election. So dito may nag-istorya with the presence of the armed forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, and other agencies that was deputized by the COMELEC. I've heard na you also visit sa mga candidates dito mismo sa mga residensya nila? Yes, sir. It was mandated to us na to see the conditions. So, ano bang unsa ba yung problema nila sa mga kandidato. And it's not limited to candidates who are running for election positions. But all government elected official down to the barangay councilor. Gipasyahan na namo to check their condition there. What is their problems in relation to security and to peace and order? Manay gibuhat namo. So since this is election, giuna namo na suroyon katong mga kandidato both sides. Unsay problema nila, unsay katabang sa pulisay na in relation to their safety, to peace and order. Sa paglibot ninyo sa mga candidates ngadto sa ilang mga to the extent sa ilang mga residences, so far wala man kayo na-encounter na problem? Wala sir, wala. Manay maayo lagi dere sa Biliran kay watay problema when it comes to peace and order. Ang mandate ba sa inyo sa COMELEC is to maintain the peace and order only? Yes sir, to provide security of course, enforce the law of sa COMELEC resolutions dyan. So, manay i-enforce. Lisod man magpangutan ako sa imo it's only the COMELEC who can answer kung may mga violation. Pero talaga, pag may nakikita kayo na hindi kaya-aya, huhulihin nyo. Yes, of course, sir. That is our mandate. That is our job. Pananglitan kaning vote buying. Usap na. That is prohibited. Only what is it? Election. So, ang siyempre, katong mamalit lagi, sir. So, kanang mga hatag og bugas, mga hatag og mga goods on kinds. What is it? Base sa sa COMELEC mga resolutions that is prohibited, especially if you are candidate. But it will be further discussed maybe by the COMELEC. Kasi limited lang ang alam namin dyan sa yung mga specific provision. However, sa natin is bawal na talaga na mamigay ka, especially this election period na. Pero ang pag ninyo sa checkpoint, kamuna ang bahala ni Ana? Yes sir, yes sir. Sa checkpoint, so we will check all the motorists, especially kasi we are preventing the proliferation of mga baril. Kaya nga ginanban, kaya nga meron tayong gunban eh. So yun sir ang natin, ini-implement is violation of the gunman. So however yun, limited kami sa plain view. We are not authorized to search further sa mga sasakyan. So dapat alam rin yan kahibalo na ang motorista o ang among mga pulis so that we should have a mutual
relationship during the conduct of checkpoint. Hindi tayo nagkakainisan, hindi tayo napiperwisyo, the motorist and of course the PNP. Yun ang iniiwasan natin, sir. That's why kung ano yung mandate ng batas, yun lang po ang gagawin ng PNP sa namin. Did you ever tackle itong mga illegal na posters kayo within the PNP and the COMELEC? It will be included in our meeting as we go on with this. With this. Especially nga rin sa mga kung mga lugar. Siguro, it will be rampant na siguro during the campaign period. Karon bahala na lang sila. Bahala na lang si Lord sa kanila. Wala pa namang premature campaign. Wala pa namang campaign period, sir. So, maulagay na medyo wala pa yung reklamo. Kunya, dihan na mo gawas kung nanay ano. But it will be the COMELEC who will direct us if there were violation on the campaign period. Labi na sa mga puno. Pero in so far din sa atong probinsya, labi na din sa Naval, wala namang kontra ang may kanang di paro kadtong naglabay nga mga katuigan nga talaga ang biliran magkumpetensya gud talaga. Pero ang governor dito, ang congressman, ang nakalisod lang ang diri sa ubos ang sasangdiha sa Sangguniang Bayan, mga kandidato pagka mayor, vice mayor, and the members of the Sangguniang Bayan. Yes, sir. Oo. Na yung mga contending parties on both sides. However, that's part of the electoral process. Okay, takna 17 minutos ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gyapon kamo sa atong tulumanon Sibya sa probinsya sa Biliran. I'm talking to our police colonel, si Erwin Ibanez Portillo, ang provincial director ng Biliran PPO. Yes, sir. Ano pa ang atong pag-iistoryahan? Lagi, sir, we are particular in the conduct of our checkpoint. We are soliciting the... Can you mention, especially dinilang mo sa Sanabal, ang mga areas na strategic na binubutangan ninyong checkpoint? Ang Maharlika Police, kumusta? Yes, dyan sa Maharlika, dyan tayo nagkakandak, sir, na diyan tayo magkandak of checkpoint. But because that three areas is the very strategic area for conducting a checkpoint. So we will just schedule kung saan namin pwede i-put up yung schedule, but mostly dyan yan sa Atipu area, yung Maharlika dyan. So di kami mag-check permi. Onya, there were laws, rules that being implemented there, not only for gun ban. Okay. So yun ang inaano namin sa nag-i-solicit na mo sa mga motorista, please cooperate. Dahil nag-implement mi diha og helmet law. Yeah. Ay karon mga LTO laws. Yes, sir, the traffic laws and the municipal ordinances were being implemented. Anyway, it was made for the safety of the motorist. So kay tingalig na mag-react nga pahilmiton man mi nga tuol man lang mi mao na gingon nako na it's not para sa amo man lamang mga kuwanan na kapakanan lang namin yun it's not for our lang trip lang, hindi, sir. We have to follow. Yes, because that law was promulgated, that law was made for the safety of the motorist. Karon naman lagi mag-react na iba kay na ba sila? Sa termani katong ba, sir? Nabubudlay pa kung nag-helmet pa, which is dili na ang rason. Ang rason is your safety. Alagad ka ng, sir, maka-observe ka gud tanan nag-helmet na siya ro. Yes, sir, because we have implemented that karong January. Ang iba gani, sige, dili pa namon tikitan. We will just informing you that implementing this and we will sustain that. Yan ang tandaan natin. May na-observe ako, sir, ha? Diyan sa mga checkpoints, labi na dito sa Antipolo. Yes, sir. May ilalagay doon na karatula. Yes, checkpoints. Sir, signages. Yes, sir.
Pero walang ginagawang pulis. Nagkano yan, sir? Oo. Nag-checkpoint. However, siyempre nagre-relax muna. Dito muna tayo sa tabi at masyadong mainit. Balik uli. So, Then, what I'm saying is, naglagay sila doon, walang ginagawa. What I'm expecting na, pag naglagay doon, gagawa ng checkpoint. Yes, sir. Yes, sir. Oo. That's the essence of it. Oo. Kailangan may... Kailangan. After the checkpoint, kinukuha yan, sir. Yan, Tinatabi. oo. Ngayon, siguro, baka na-timing mo nakita na wala silang ginawa. Baka nagpapahinga muna. Then, balik uli doon. Then, Pag magpapahinga, kukunin. Hindi, sir. Siyempre, baka minutes lang eh. Oo, Dito oo. muna ko sa tabi at babalik ulit kami. However, we will check on that, sir. We will check on that. Oh, that is true. Kung tapos na mag-checkpoint, itatabi yan. Yan, Automatic oo. yan, sir, itatabi. Kaya baka yan pa maging dahilan para madisgrasya ang isang Amo. Yes, sir. Yes, sir. Ano talaga yan, sir? Tinatabi talaga yung yung mga signages kung hindi nag-i-implement ng checkpoint. However, nandiyan naman sila 24/7. Kahit hindi yan checkpoint, pwede silang mag-implement ng traffic speed na policeman there. Yes, sir. Wala bang mga Comelec hotspot dito? Negative tayo, sir. Negative. Wala tayo sa biliran. Yan ang sir, ang ikinaganda ng biliran. We are really generally peaceful, ha? Yes, sir. Peace-loving people ang mga taga-biliran. So, until when are you going to conduct a checkpoint? Up to na matapos, sir, ang election period. And besides, after election period, meron naman kaming tinatawag na Regular. regular checkpoint namin. However, nag-intensify lang tayo ngayong election period para ma-negate natin kung ano yung mga binabalak ng masasamang tao. Do you have any figures na sa number of candidates na kinanglan bantayan ninyo? So far, lahat naman kailangan nating bantayan, sir. However, it was the Comelec cause ni policy na kailangan kung kukuha sila ng security, they will apply at the Comelec. Oo, yan. Isa pa. May nag-apply na ba ng mga exemption? Meron na, sir. We have here. We have. Meron ng candidate na nag-apply. So, I will take this opportunity also. Sige. This is being provided by the Comelec. So, I encourage na lahat ng kandidato na nakakarinig ngayon, Pwede pa ba? Asa sa Comelec sila? Yes, sir. May mga requirements lang to comply and you can directly online. You can apply it. Comelec, sir. Para legal na Just coordinate with your election officer there and the PNP para mag-guide kayo kung ano ang gagawin nyo para sa pag-apply. So I encourage everyone, this is just an opportunity being given by the Comelec na magkaroon kayo ng security if you have threat. Kasi kayo titingnan rin naman kasi yan, sir, kung yung threat, i-assist yung threat sa'yo. If necessary ba, bigyan ka ng security or what. Ilang pila ba ka mga pulis ang sa security sa kakandidato? Dalawa, sir. Dalawa. Maximum, yes, sir. Ano ba? Anong position ba yan? Ang mayor, ano ba? Mayor, ang governor? Yes, sir. Dalawa? Yes, sir. They can ask for for bodyguards, ano ba? Security? It depends sa sir, sa threat assessment. Kung kailangan. At ilan ba pwedeng ibigay sa iyo. And you will select kung sino gusto mong pag-security. Basta dalawa lang. Yes, sir. And kanang naka-uniform ba ni sila pag Yes, sir. Are they exempted? Yes, sir. As long as you are in uniform, lahat na police, lahat na law enforcer exempted naman sa ganun. As long as you are performing your job. Di ba? In the performance of your duty. And you are in proper uniform. Sino ba talaga ang pwede na kandidato na pwede maka-avail niya ng security? Lahat sila, sir. But based on the assessment. Kung kailangan mo ba o hindi. Kasi baka ubusin ng mga kapulisan doon sa ano ng That's why, sir,
the threat assessment should be conducted. Kasi baka hindi mo naman kailangan. Gusto mo lang kumuha eh. Mas magagamit pa yung mga pulis sa general na trabaho sa munisipyo. Very nice, very nice. Ano pang magandang pag-usapan in regards to security, sir? Inaano ko, sir, ini-emphasize ko dito sa there is a Nabal, especially because dito ang marami yung sa implementing namin ng traffic laws. Yun nga, sir, we are informing all motorists that we will be implementing hindi lang helmet. We will be implementing katong mga Y lisensya o Y registro. So karon pa lang with the coverage of this radio station, siguro marami tayong may inform with this program na you now register your motor. Your vehicles. Your vehicles. Para dili ta maabala ba? Para walang abala, you register your motorcycle. You kumuha ka ng driver's license. Correct. Because that is the yung sinasabi ng batas. At saka you wear a proper yung magsapatos. Yun iba nga, sir, pinagbibigyan na lang yan. However, yung pinaka-basic na requirements ng batas is you have to register your vehicles. You should have a driver's license and wear. Ako nga, talaga, kukuha ko na ko talaga. Yes, sir. Yun nga, sir. We are saying updated this yun now because by next month we will be strictly implementing it. Baka marami na namang mabulaga. So ngayon pa lang ina-announce namin. Pag kuhagod ka mo drivers, paminaw ka mo dito mga nagdadrive, kumuha ka mo og driver's license. Kung wala driver's license, wala kayong karapatan sa kalsada. May ORCR para kompleto. Okay. Yes, sir. Because dito sa Biliran, ang crime incident natin mababa sa mga crime. However, mataas ang traffic accidents. That's why we have to address this. So, how to address this? Of course, we have to implement the traffic laws para iban-iba na nato ang mga producers who are not supposed to be there. Kasi they are the vulnerable to accident. Kasi wakay lisensya, di ka kahibalo kung sa'y traffic rules. Kunya mag-drive. Wala kang karapatan lagi sa kalsada pag wala kang lisensya. Precisely, sir. However, daghanan diri sa ato, napagani mga parents. Daghanan din eh. Napagani mga parents. You can observe diha pag may checkpoint ka daga ng mga motor nga Mao lagi sir nga i-announce na nato ron na you follow the traffic rules. Watay problema unya kamo pudang maabala. Mga maging eskwela na abala. Yes, sir. Magtrabaho mo unya maghuwat mo diha na mag-wrap up ang checkpoint mo to pag ay kung hangtod alas 9 alas 9 ka makasunod sa iyong trabaho, which is very late abala. Na. Abala sa'yo para walang abala. You just follow the traffic rules. Wala ka nang dire-diretso ka na, hayahay ka nang dadaan sa checkpoint. Urbi na balitaw, kadadagang mga sakyanan. May dako po, ako magmamotor man ako diretso, no? Nagkikita, kadadagang mga mukong, mga waray mga lisensya. Nagpaka-standby. Sunod sir, usap pa ito nga akong a-announce. Ito nga nagtatambay, sunod magkakadadakot. Kaya mo? Ririk ko po nagihapon nito ira. Kaya siyempre nag-standby ka dito sigurado. May naka-violation na mga diri ka na diretso. May naka-problema yan. Ririk ko pa mo. Bisan kami dito nagpaka-standby. Ito. Kaya bagal kami police ito. Giniinuwat kaya mo nagbukumbuga. Diri na kami mapauwat. Sunod ng mga checkpoint ng pananak po ka mo na. Bueno, atong tak na 29 minutos.
ang nakalabay sa alas 11. Nagpaminaw lang gihapon kamo sa atong tulumanon. Sibya sa probinsya sa Biliran. Huwag ipamigay ang inyong kinabukasan. Protektahan ang inyong karapatan. No to vote buying, no to vote selling. Sa bagong Pilipinas, ang gustong mag-pulis, ligtas ka. Oplan kontra bigay. Ano ang vote buying? Ang vote selling? Ang vote buying o pagbili ng boto ay ang pagbibigay, pag-aalok o pangako ng kahit sino. Ng pera sa anumang bagay na may halaga. Anumang opisina o trabaho, prangkisa o gawad pampubliko o pribado, gumagawa ng paggasta, direkta o hindi direkta, maging sanhi sa paggasta ng sinumang tao, asosasyon, korporasyon, entidad o komunidad. Ang vote buying at vote selling ay may tuturing na election offense at may pagkaparusahan na pagkakakulong at hindi bababa ng 1 taon at higit sa 6 na taon. Bukod sa iba pang mga parusa at nakasaad sa batas. Oplan kontra bigay. Yun, sir. Mauna itong gingon mo ganyan, sir, nga kung ay nang hatag. That is part, one of the form of this is, kanang makuang gud siya, labi na diri sa mga kabarangayan. Manghatag ka din dito, unya, kandidato ka, o nakay-gidala ng mga, bisag dili ka kandidato, nakay-gidala ng mga kandidato, mugat to kasi sa kalugar, unya, manghatag ka mga bukas, that is already a form of indirect and indirect. So, bisag dili ka kandidato, unya nakay-gipromote ng mga kandidato, that is vote buying and it is prohibited. Labi na diha sa mga opisina, Yes, mga pangako, At tuon nimo, lagi sir. So, at besides sir, as we always say, perminato yung ginigilakad na vote is sacred. Pwede mo bang ibenta yung isang sacred na bagay? Hindi. So, sa atin, in our own selves, dapat hindi natin yan ibibenta dahil sagrado nga. Ang sagradong bagay, hindi pwede yan ibenta. You exercise your right. Huwag kayong magpadikta. What is today? Today is 22 January, February, March, April, May. Di naman dugay. Yes, sir. And the election period extends to June 11. So the gun ban extends to June 11, 2025. Even tapos na yung election, still effect ang gun ban. So pag nahuli ka, in relation to agad yan. Okay, let's talk in advance. What is your preparation during the election day? Yun, sir. We will provide security in every polling centers. Kasi may police tayo doon. May police desk doon, Yes, sir. Yes, sir. So, kasi tayo directly na magpapatupad doon ng peace and order. So, kakayanin ba ng pulis nito? Yun, sir. Dito sa tibok probinsya ng Biliran? We will maximize our resources, human and logistic. I-maximize namin, sir. At as far as na makaprovide kami ng mga quick reaction team. Kadadagan din ng pulis ang kailangan. Yes, sir. Yes, sir. Ang pag-escort pa lang ng sa mga balota. Mga election Parnilya. So, babantayan yun ng pulis. Imagine, ang nabal pa lang pila ka precincts, ang iba pa ng municipalities kadagdagan. Dagan, sir. That's why maski kanang mga naka-assign sa province ron, diba? Sa among opisina sa province, they will be deployed during election day to augment the personnel sa sa munisipyo kay gamay man lang ang pulis. So we will augment
policemen from our office, the provincial office. Ang matitira lang dyan, maka-duty na lang. Dahil, at mag-duty yan po kung ilan ang requirements ng ilang days pa kami sa presinto. Kasi when the election paraphernalia was it will be Padala na, send off. It will be brought to the present. Kung in advance 3 days i-adto na nila sa ano sir, sa polling centers, of course the policemen should be also there. And they will not abandon that area kasi nandun na yung so mabantayan yan 24/7 rin ng police up to the extent na matapos ang election. How many meters ang police ba doon sa mga sa precinct? Base sa sa hindi ko lang sir sure yung but there should be a proper distance from the polling center. They will just come to the polling center if they will be summoned by the BKIC. Yeah, pag may talagang may unruly doon sa loob ng polling center. Yun lang pwede silang lumapit doon ng police. Yung pag sinumon sila ng taga Board of Election Inspectors. Yes sir, at saka boboto sila. Yun lang pwede sila boboto. Saan ba boboto ang police? Sa sir, doon sa present nila. But may naman sir ang kumilig yung tinatawag nilang absentee voting. So, before the election time, nauna nang bumuto ang pulis na gustong bumuto. But sa national lang yan, sa local, hindi sila makaputo. What about in local? Ano ba? Saan sila bubuto? Kung gusto nang bumuto sa local, di doon sa present nila. Kung saan sila naka-register. Okay. Anyway, they were being prioritized by the COMELEC na maunang bumuto para makapag-duty agad. Yes, sir. Okay. May istoryanta pa nga importante. So far, sir, yan. Ang lang namo is please bear with us. All motorists, all the people of Biliran, please bear with us with the police. We are doing this not for ourselves but for everyone else. Safety. Lalo na doon sa implementation namin ng traffic rules. Kasi huwag na tayong mag-react. We have no other choice but to follow the rules and regulations so that everyone will be safe. Kasi ang disgrasya diri sa ato, di lang ikaw na nag-violate, makapangdamay ka pa katong iba na inosente. Kunya kung musunod sa balaod, what ay problema na. Kumusta man ang, di ba may report ka, Biliran PNP, ang mga accomplishment report, ha? So we are implementing. Recently, may mga nahuli kami. We are implementing the anti-illegal drugs. The illegal drugs. What about, kumusta mo? Dagan na rin siya mo dito. Dagan namin na... Wala naman si Duterte. Dagan namin na dako po sa Nabal. Especially sa Nabal dahil na sentro lagi dagang tao. Sanayin namin mga nadakop diha. Na mga pusher. Yeah, we do not feel safe talaga pag ganun eh. So we are strictly implementing the illegal drugs law. So hoy, paminaw ka mo dida ha? Hindi dilita mo undang nga na sa kampanya nato sa illegal drugs. Kunya katong iba pa, we are sa illegal logging, illegal fishing, tanan na illegal is we will implement. Kailangan. Yes sir, yes sir. What about the illegal fishing? Wala na. Napa sir, may madakop na. Somewhere there in Kawayan, ha? Kulaba, mga fishing ground diha. Natay madakop. Natay i-implement po nato. I-implement nato ang traffic law, of course, the fishing law po. But yung priority naman ng pinapa-implement is lang sa municipal ordinance. Okay, Pero if you are repeating the offense, we have no other choice but to
Balik-balik na lang national to. Balik-balik na lang ang pakasala. Para Recidivist. Para magkagad-kagod. Magmaan. Sirang-pawaray. Okay. Gambling. Yes, sir. We are implementing gambling. May nahuhuli na tayo rin dito. I just don't have the exact figures, but meron na tayo mga nahuhuli. Sige, take advantage to mga accomplishment mo. Sabihin mo dito. May mga nahuli na tayo, sir, sa ano. Anyway, it is being posted on our social media account. The FB account of the Biliran Police Provincial. Pero hindi naman lahat may FB account. Yung mga taga mga ano. Yun na. I will take also this opportunity. Labi na dito sa mga kalit-lit nga kabaranggayan. Ito lang pinamiminaon dito. Yes, sir. We will be implementing all the laws as law enforcers. Ano ba mga ano sabay mga illegal din na nahabol ay mag-logging. So, para dili mo ma-perwisyo, di ko mag-permit sa DNR. Only cutting permit, i-rehistro ang inyong mga chinsyo, kayo mga nalaman na yung balaod, para dili mo madakop. Ay kung madakop mo, tama po din problema. Sa illegal fishing, environment na daghan pa na magpulo sa atong mga coming generation. O niya, gubaon lang nato. Yeah. Kaluoy mo sa next generation. So we will just follow. Yung batas na yan, nilagay yan kasi yan yung nakikita. That will protect us. Yan ang nakikita na ginagawa ng tao. Kaya kailangan na itong batas na to dahil umaabuso yung tao. Yan ang kaya dapat i-implement namin yun. Yes, sir. Very good, very nice. For only 2 months pa lang dito si Colonel Portillo, marami nang report sa atin. This province is generally peaceful. Magiging peaceful pa ito. The more na magiging peaceful, kung peaceful ang mga tao, peaceful ang mga nagdudumala, peaceful ang mga nang nagsiserve. Yes, sir. Yes, sir. As I was always saying, sir, na I'm not from this place, but I was sent here to do my job, and I will do it well. So, tatrabuhin ko. At I'm soliciting also the Biliran na kayo ang nagtutulong dahil lugar niyo ito. Kami dito, I'm from Tacloban, but I have to do my job here. Do you also deploy policemen doon sa Tulay? Yes, sir. Meron kami doon. Dahil para natin, ma-screen yung dadaan. The DPWH is very active there. So, with the support of the PNP. Kasi baka may dumaan pa rin ng mga mabibigat na sasakyan which is being prohibited. Matagal pa naman ang pag-restore niya ng Tulay. I think mga 5 months pa. But still you are doing your job at papadala pa rin ng pulis doon. Yes, we are providing there, sir. Both sides. Dito sa Leyte o dito sa Biliran? The Leyte side, we have already coordinated with the TPP on the regional office and they have provided. Kasi dati, kami katong nagbantay po dito sa Leyte side. However, hindi mi maka-implement lagi og mga ticket dito sa mga driver na nag-violate. We coordinated with the Leyte. Ngayon, mayroon na silang nilagay doon. So, dito sa Biliran side na tayo. So, we are providing security on the dock area doon sa barge and dito rin sa Tulay. And before approaching the bridge from Biliran, mayroon tayong checkpoint dyan. Yes, sir. We have 8 municipalities, 8 police stations. Sigurado ba kita na the police in there are ready to respond? Yes, sir. Yes, sir. Yan, sir, ang ginagawa namin. And our side, dito sa provincial office, so we are constantly reminding them and we are conducting red teaming operations. Yung red teaming, ini-inspection namin yung mga police station. They are really doing their job. Kaya nga, tumataas yung pantiket namin dahil nagtatrabaho na nga yung police. Not only on traffic rules, but we will be implementing all the laws that kailangan natin ma-implement dito sa
biliran, sir. Yeah. Unta-unta, ha? Yes, sir. We are Yes, sir. expecting you. Any complaint against policemen, just inform us. Then we will conduct investigation. But for sure, Dini pa lang itong inyong iyas. yes. So yan yung pulis ng mga pulis. Pulis ng mga pulis. He is from the region daw. Yes, sir. Yes, sir. Dini pa lang ito. Bueno, thank you very much. Kung may pa importante, ano ba? So, dagang salamat, sir, po sa opportunity that you had given us. Rest assured that your policemen here will be doing their job. Hindi na kami lalampas doon sa mga walang personala ng trabaho ng police. We are just here to implement the law. Kung ano ang mandato sa amo, ano na yung buhaton na mo. So, we are expecting also the motorists, the people of Biliran to cooperate with us. Ngayon, kung may nakita tayong mga hindi magandang ginagawa ng police, just feel free to inform us. And pinaka-the best is we will i-complain nyo so that the due process na ma-observe natin. So, the policeman being complained, he have his right to defend himself. Yun lang naman Hindi pwede tayong puro buka-buka lang na si ganito, ganyan. Hindi. Dapat substantiated by evidence yung ano natin. Kasi yun ang ginagawa rin ng police. Before we file a case, it should be substantiated by evidence and witnesses. Yes, very well said. Very well said. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat sa tanan na minaw diri sa radyo natin. Dagang salamat po, sir. Okay, si Police Colonel Erwin Ibanez Portillo, ang Biliran Police Director, Biliran PPO. Bueno, dinilang sa naton tatapos ang atong tulamanon Sibya sa probinsya sa Biliran sa ngaran ni Governor Gerard Espina ug sa ngalan sa atong Provincial Information Office kang Attorney Ed Igano. Kini si Aldrin J. Nagpapasalamat sa inyong paminaw. Mayong udto, God bless and mabuhay. Tayo po. Biliranon, imong katungod ang mahibaw sa kalihukan sa provincial government. Nahimugso ang programa